Bilang isang backyard hog raiser, marami po sa atin yung nakaka-encounter na matapos maiwalay yung mga biik sa alaga nating inahin ay nagiging basa yung dumi nila o kaya ay nagtatai yung mga bagong walay na biik. At sakit sa ulo po yung dulot neto sa atin bilang nag-aalaga, lalo na kung baguhan pa lang tayo at hindi po natin alam kung ano yung mga dapat natin gawin bago natin iwalay yung mga biik sa alaga nating inahin. Maaari rin po itong magresulta sa pagkalugi, lalo na kung hindi po natin maaagapan yung pagtatai nila ay maaari po itong humantong sa pagka-dehydrate ng mga alaga nating biik at kalaunan ay pagkamatay ng mga ito. Kaya naman di po talaga maiiwasan na manghihinayang tayo, lalo na kung kailan naiwalay na natin sa alaga nating inahin yung mga biik na ipinanganak niya ay saka pa ito malalagasan. Ako mga chong, nung baguhan pa lang din po ako sa pag-aalaga ng mga biik ay talagang danas na danas ko rin po yan. So ako masasabi ko na isa po talaga yung dehydration sa kadalasan na dahilan ng mortality ng mga bagong walay na biik, dahil yun po yung sakit sa ulo namin dati na matapos naming maiwalay ay nagtatai yung biik at malalagas dahil sa dehydration. So habang tumatagal po tayo sa pag-aalaga ng mga biik ay unti-unti rin po nating natutunan yung mga pamamaraan na dapat ay ginagawa po natin bago at pakatapos natin maiwalay yung mga biik sa alaga nating inahin, nang sa ganon ay maiwasan po natin na tamaan sila ng diarrhea. Kaya naman ito rin po yung ibabahagi ko sa inyo ngayon na baka sakali ay makatulong rin po sa inyo, lalong-lalo na doon sa mga baguhan pa lang din sa pag-aalaga ng mga biik. So ito mga chong ay based on experience po namin. So itong pamamaraan ay babahagi ko po sa inyo ngayon mga chong ay more on prevention. Una ay iwasan po natin na basain o kaya ay paliguan ang mga bagong walay na biik, dahil isa po yan sa maaaring maging dahilan ng pagtatai nila. Mahina pa po kasi sa lamig ang mga bagong walay na biik mga chong, lalo na at hindi pa po develop yung layer ng taba nila sa katawan na kung saan ito po yung nagsisilbi nilang insulation para hindi po sila basta-basta lamigin. Pangalawa ay hindi po natin po pwede na biglain yung pagpapalit ng pakain sa kanila. Galing sa booster feeds ay hindi po pwede na kapag ka naiwalay natin sila ay papalitan na natin kaagad ng purong pre-starter yung ipapakain sa kanila, dahil magre-resulta po ito sa pagtatai ng mga biik mga chong. Kaya naman para maiwasan po ito, ang ginagawa po natin ay nagta-transition po tayo. Bali hinahalo po muna natin yung booster feeds at pre-starter, at yun po muna yung ipinapakain natin sa mga bagong walay na biik. So ako mga chong ay tumatagal po ng 3 to 5 days yung ginagawa kong pagta-transition sa kanila sa pagkain, o kung kaya po natin gawin ng 1 linggo ay mas okay po yon. At bukod po dyan ay meron din po tayong preparation na ginagawa mga chong, at ito po yung pinakamahalaga. So 5 days bago pa man po natin iwalay yung mga biik natin sa alaga nating inahin ay meron na po tayong gamot na inihahalo doon sa inuming tubig nila. At nagtatagal po ng 10 araw yung duration ng pagbibigay nito mga chong. So bali 5 days before and after walay po ang pagbibigay nito sa kanila. At bilang resulta po nitong mga ginagawa po nating paghahanda ay ito na po yung mga bagong walay po namin na biik. So bali winalay po natin ito noong January 2 at ngayon ay 1 linggo na po sila. Pero makikita naman po natin na matigas at maganda pa rin po yung dumi nitong mga alaga nating biik. Ibig sabihin talagang epektibo po itong pamamaraan na ginagawa natin. So bali magtatatlong taon na rin pala tayo mga chong sa pag-aalaga po ng mga biik. At habang tumatagal po tayo sa ganitong hanap buhay ay parami rin po ng parami yung mga natututunan po natin na maaari po naming ibahagi sa inyo. Meron nga po tayong kasabihan na the biggest room in the world is room for improvement. Kaya naman sabay-sabay po tayong matuto mga chong.